magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa bagong bihis at mas ba-actioning rescue ngayong gabi. Very visible na may nag-exist na child laborers. Tawa ka na. Ha? May mga bakaw o mga batang magnanakaw. Oh, huwag mo akong tatakbuhan, huwag mo akong tatakbuhan. Halika lang. Hindi ko naman sila aanihin. Pasuyo ako, baka malunod ako kung saan ko pa. Ayon sa pag-aaral ng International Labour Organization, isa ang Quezon sa 4 na probinsya sa Pilipinas na may mataas na insidente ng child labor. Ito ang natuklasan ng rescue sa Dalahican Fish Port kung saan nakita namin ang mga bata 5 taong gulang pataas nagbabanat na ng buto. It all started last June 2010. For Quezon, there was a baseline study conducted na binalidate po among all the municipalities of Quezon Province na 3 po yung na-found out to having a high or increased prevalence of child laborers in each municipality. Yung mga areas pong yun ay Calawag, Katanawan, at saka yung Lucena City. Kung bakit nandun nagtatrive yung higher percentage of child laborers in these areas. Dahil po siguro dun sa katotohanan na kung nasaan yung pag-unlad, nandun po yung opportunity for these children to work and to seek for potential employment. Per municipality or per area, more specifically in Lucena City, ang covered namin yan is 6 barangays. 1 is Dalahican. Kung makikita talaga yung very visible na may nag-exist na child laborers. Ang opportunity dyan thrives within, from the port, na may presence of the stevedoring group. Yun po yung mga kabataang naghihila ng banyera. Tuwing umaga na darating po yung mga mangingisda. At sila din po yung mga tinatawag, may mga of all sorts, may mga tinatawag pa rin pong mga bakaw or mga batang magnanakaw na sila po yung mga nakaantabay na doon sa mga darating na mga mangingisda at kumukuha ng mga ilan-ilang isda doon sa mga banyera at yun ay pag naipon nila, ibinibenta. Tawa ka na. Ha? With regards to the age, we are referring to 17 years old or 18 years old and below. Yan po yung mga kabataan natin na nai-engage na ng maaga sa pagtatrabaho. Pero for Dalahican, as long as they're already physically fit to conduct the stevedoring activity, uumpisahanin nila yon. Kung nakita nyo, meron doon as young as 5 years old. Ang tawag po niyan, local term dito sa Quezon, ay naguhornal. Minsan, pag dumarating yung mga barko or yung mga malalaking fishing vessels, nagbubuhat din sila ng mabibigat na mga kargamento. Ang ibang bata po ay halos gumagana siya lamang ng 50 pesos a day. Doon naman sa mga deep sea fishing, depende pa rin yung kung season ng fish, nakakahuli sila at meron silang share. And doon sa mga stevedoring naman po, hindi ko alam kung per banyera ang bayaran. Alam po namin
mataas na yung 150 na ganansya nila sa isang araw. May iba dyan, umaga na natutulog. Early in the morning talaga, na naiiba sa ibang bata ng iba nating kabataan ay halos tulog na tulog pa sa madaling araw. Sila ay madaling araw na andun na sa fort nag-aabang. At ang iba naman ay talagang inaasahan na ng kanilang pamilya na siya ang magtaguyod para sa income or pangkain araw-araw. Sila ay exposed sa hazardous environment. Una, yan yung tinatawag nating physical hazards. First, hindi pa kaya ng kanilang murang katawan na maghila ng napakabibigat na mga banyera. Pangalawa, yan yung mga exposed sila dun sa mga matutulis na bagay or sharp materials na pwede pong makasugat sa kanila or mag-cause ng tetanus sa kanila. Sa kasunog na sunog ang kanilang katawan, ang kanilang balat dahil dun sa exposure sa sunlight. Makikita niyo po doon na merong mga 11 or 13 years old na pero ang liliit pa. Saya tayo na din Pero ang panawagan natin, must start yung within sa home na for the parents, dapat buksan nila ang kanilang mga isip at mas lalo pang palawakin ang kanilang pagkakaalam doon sa katotohanan na ang bata po ay bawal pagtrabahuhin, lalong-lalo pa kung sila ay engage natin sa isang risky or hazardous environment.